Maliliit ang ibang paghahangad. Ang mga libro ang nakahihigit sa lahat ng ito. Batay sa dekorasyon ng kwartong to, high school senior siguro ang tumira dito. Oo nga. Nakaka-relate ka ba rito? Balita ko, dati raw nagpupuyat ka talaga sa pag-aaral para makapasok sa magandang universidad. Oo. Anong nangyari at naisipan mong wag nang ituloy ang grad school? Hindi mo pa nakukwento sa akin ang buong detalye. Kwento mo naman sa akin lahat ngayon. Sige ba? Tapusin muna natin ang paglilinis dito. Sige. Mula noong bata pa ako, tinuruan na ako ng mga magulang ko tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral ng mabuti. Sinasabing makakukuha lang ako ng magandang trabaho kapag nakakuha ako ng magandang degree. At sa gayon lang ako makapamumuhay sa buong buhay ko nang hindi namumroblema sa pagkain at damit at titingalain ako ng iba. Madalas na ginagawang halimbawa ng tatay ko ang sarili niya. Sinasabing siya ang unang nakapasok sa universidad sa nayon nila na nagbigay daan para makaalis siya sa nayon at makapunta sa lungsod. Ngayon ay nakaupo na siya sa isang opisinang naka-aircon, umiinom ng tsaa, kumikita ng malaking sweldo at nagtatamasa ng magagandang benepisyo. Nangyari ang lahat ng ito dahil sa degree niya. Talagang nagpakita ng magandang ehemplo ang tatay mo. Mismo. Kalaunan, nanampalataya sa Diyos ang nanay ko. Madalas niya akong kwentuhan ng mga istorya sa Biblia at pinababasa sa akin ang mga salita ng Diyos. Nalaman kong palaging nasa tabi natin ang Diyos. Binabantayan at pinangangalagaan tayo at nagpapahayag siya ngayon ng katotohanan upang iligtas tayo. Masayang-masaya ako at handa akong manampalataya sa Diyos. Ibinahagi sa akin ng nanay ko na ang pananampalataya sa Diyos ang pinakamahalagang bagay sa buhay at dapat ko itong seryosohin. Pero hindi ko maintindihan at masang-ayon ako sa pananaw ng tatay ko na maliliit ang ibang paghahangad. Ang mga libro ang nakahihigit sa lahat ng ito. Naniwala akong sa pamamagitan lang ng pagkuha ng mas mataas na degree ako magkakaroon ng magandang buhay. Mamumukod tangi sa madla at kaiinggitan at titingalain. Pag-aaral ang pinakamahalagang bagay sa buhay ko. Ang plano ko sa buhay ay ang makapasok sa universidad. Pagkatapos ay mag-aral para sa master's, doctorate, at postdoc. At sa huli ay maging isang propesor. Sa gayon ay ako ang magiging pinakakatangi-tangi na tao sa mga kamag-anak at kaibigan ko. At isang huwaran para sa mga anak nila. Pagkatapos ay makapagbibigay dangal ako sa pamilya ko at mamumuhay ako ng walang pagsisisihan. Mula elementarya, halos tuwing umaga ay gumigising ako sa tunog ng mga English tape. At kapag bakasyon, hindi ako kailanman pinapayagan ng tatay ko na lumabas para maglaro. In-enroll niya rin ako sa tutoring classes tuwing Sabado at Linggo at kapag bakasyon sa taglamig at tag-init. Siguradong ang hirap mag-aral ng ganoon katindi araw-araw, no? Kahit na pagod ako, pakiramdam ko ay ito ang dapat kong gawin. At sa tuwing gumagawa ako ng isang bagay na nakaantala sa pag-aaral ko, nakukonsensya ako. Para maipasok ako sa mas magandang universidad, gumastos ng malaki ang tatay ko para ilipat ako mula sa high school ko sa bayan patungo sa isa sa kabisera ng probinsya. Sa paaralang ito, kapag nakapasok ka sa listahan ng 200 nangunguna sa paaralan sa mga direct admission exam bawat semestre, pwede kang direktang matanggap sa mga nangungunang universidad, gaya ng Tsinghua, Peking, at Tongji. Pero, hindi madaling makapasok sa paaralang ito. Kailangan mong pumasa sa entrance exam. Para makapasok ako sa paaralang ito ng walang aberya, gumastos na naman ng malaki ang tatay ko para i-enroll ako sa one-on-one na pagtututor. Nagsikap talaga ng gusto ang tatay mo. Oo nga eh. May mga klase ako mula sa pagmulat ng mga mata ko sa umaga hanggang sa pagtulog ko sa gabi. Napapanaginipan ko pa ngang binabagsakan ako ng mga formula at letra. Pakiramdam ko ay nasisikil ako at walang magawa. Pero ang kaya ko lang gawin para ilabas ang damdamin ko ay umiyak. At pagkatapos ay patuloy na sumulong.
Nakakasira talaga ng isip at katawan yan. Tapos nakapasa ka ba? Sa huli, nakapasok ako sa paaralang iyon gaya ng gusto ko. Pagkalipat ko, nakita kong talagang matindi ang kompetisyon ng mga estudyante sa paaralang ito. Nagsusumikap ang lahat na makapasok sa listahan ng 200 nangunguna para makasiguro ng pwesto para sa direct admission. Sa ganitong kapaligiran, nakadama ako ng matinding pressure at hindi ako nangahas na mag-relax kahit kaunti. Nagpupuyat ako sa pag-aaral gabi-gabi. Hindi nangangahas na matulog bago mag-alauna o 2:00 ng madaling araw. At ang tanghaliin ng kaunti nagising kapag Sabado at Linggo ay parang isang kasalanan. Madalas kong naiisip, matatapos pa kaya ang nakapapagod na mga araw na ito? Pero pagkatapos ay naisip ko, kung hindi ako magsusumikap ngayon at hindi ako makapapasok sa magandang universidad at hahamakin ako sa huli dahil hindi ako nakapasok, mas lalo ko yung pagsisisihan. Kapag nakapasok na ako sa isang magandang universidad, magiging maayos na ang lahat. Nabuhayan ako ng loob nang maisip ko ito. Sa huli, nakapasok ka ba sa universidad na gusto mo? Hindi. Pero sa gulat ko, sa isang ordinaryong kolehiyo lang ako nakapasok. Dismayado ako. Partikular akong hiyang-hiya noong nakasalubong ko ang ilang kaklase sa kolehiyong ito na sa bayan lang namin nag-aral at mas mababa ang mga grado kaysa sa akin. Lumipat pa man din ako sa magandang high school para lang makapasok sa isang magandang universidad. Pero sa huli, hindi rin ako nakapasok. Malamang ay pinagtatawanan nila ako. Sinasabing hanggang dito lang pala ako at wala naman pala akong ipinagkaiba sa kanila, hindi ba? Kaya nagtakda ako ng bagong layon sa buhay. Hindi man ako nakapasok sa nangungunang universidad para sa bachelor's ko, sisiguruhin kong sa isang nangungunang universidad ako papasok para sa master's ko. Kapag may mas mataas na akong degree, kikilalanin ako ng lahat ng kaibigan at kamag-anak ko. Napakalaking karangalan niyon. Napuno ako ng motibasyon nang maisip ko iyon. Pagkatapos niyon, sa tuwing may oras ako, pumupunta ako sa silid-aklatan para mag-aral. Nang magkaroon ng mga tutoring class sa eskwelahan para sa entrance exam sa graduate school, maaga rin akong nagpatala. Sa sobrang tindi ng schedule mo sa pag-aaral, may oras ka pa ba para sa mga pagtitipon? Noong panahong iyon, dumadalo ako sa mga pagtitipon 2 beses sa isang linggo. May natututuhan ako sa bawat pagtitipon at gusto ko rin ang pagdalo. Ang isang sister na kasama kong dumadalo sa mga pagtitipon ay junior schoolmate ko. May matindi siyang pasanin sa tungkulin niya at nahalal pa nga bilang leader ng iglesia. Ginamit niya ang oras niya hanggat maaari para sa mga pagtitipon at sa tungkulin niya. Pero hindi ko magawa. Pakiramdam ko kasi pag-aaral ang pinakamahalagang bagay sa buhay. Kaya inilaan ko ang mas malaking bahagi ng libreng oras ko sa paghahanda para sa entrance exam sa graduate school. Kalaunan, nahalal ako bilang diakono ng pagdidilig at nadagdagan din ng kaunti ang bilang ng mga pagtitipong dinadaluhan ko bawat linggo. Masigasig kong tinapos ang bawat tungkuling isinaayos ng leader para sa akin. Gayunpaman, dahil pumapasok pa rin ako sa mga prep class para sa entrance exam sa graduate school, nabawasan ang oras ko para sa tungkulin. Sa mga pagtitipon, kapag may mga problema ang mga kapatid, gusto kong makipagbahaginan para malutas agad ang mga iyon. Nang sa gayon ay makapagtipid ako ng oras para makapaghanda sa exam. Minsan, kapag patapos na ang pagtitipon, nakikita kong gusto pang ituloy ng mga kapatid ang pagbabahaginan. At gusto ko rin namang makipagtipon ng mas matagal. Pero naaalala kong napag-iwanan na ako sa pag-aaral ko para sa araw na iyon. At kung itutuloy ko ang pakikipagtipon, lalo pa akong mapag-iiwanan. At makaaapekto ito sa pagpasa ko sa exam. Kaya naghahanap ako ng dahilan para makaalis. Pagkatapos, sa puso ko ay sinisisi ko ang sarili ko. Pero naiisip ko kung paano ako hahamakin ng iba
kapag bumagsak ako sa entrance exam sa graduate school. Kaya sinusupil ko ang paninisi sa aking sarili. Noong ika-26 ng Agosto, 2016, nahalal ako bilang leader ng iglesia. Nang i-anunsyo ang resultang ito, magkahalong saya at pag-aalala ang nasa puso ko. Masaya ako dahil ang pagkahalal bilang leader ng iglesia ay nangangahulugang magkakaroon ako ng mas maraming pagkakataong magsanay. Nag-aalala naman ako dahil sa huling 6 na buwan ng taon, nasa ika-4 na taon na ako sa universidad. At malapit na ang pambansang entrance exam sa graduate school. Maraming taon akong nag-aral ng mabuti para sa exam na ito. At ang huling ilang buwang ito ang critical na panahon para sa paghahanda. Kung hindi ako papasa, matatawag akong failed candidate o repeater. Nakahihiya yon. Isa pa, ang pagpasok sa graduate school ay isang mahalagang hakbang para makamit ko ang maningning kong layon sa buhay. Kung hindi man lang ako makapapasok sa graduate school, paano pa ako makakukuha ng mas mataas na degree? Para saan pa ang pagpupuyat at pag-aaral ko ng mabuti sa loob ng lahat ng taon na ito? Hindi ba't para makakuha ng mas mataas na degree? Kung tatanggapin ko ang tungkulin bilang leader ng iglesia sa panahong ito, kakailanganin kong lumahok sa mas maraming gawain ng iglesia at mawawalan ako ng oras o lakas para maghanda sa entrance exam sa graduate school. Masasabing isinusuko ko na ang kinabukasan ko at habang buhay kong dadalhin ang titulong undergraduate bilang resulta. Ngayon, nagkalat na ang mga graduate ng universidad. Wala akong magiging kalamangan sa paghahanap ng trabaho. Kung hindi ako makahahanap ng magandang trabaho, paano ako mamumukod-tangi at makapagbibigay dangal sa pamilya ko? Ayokong hamakin ako habang buhay, kaya ipinahayag ko na ayaw kong maging leader. Tinanggihan mo na lang ng ganoon? Sayang naman. Matapos marinig ang mga alalahanin ko, binasahan ako ng mga ngaral ng isang sipi ng mga salita ng Diyos na umantig sa puso ko. Anong sipi ba yon? Basahin natin ang sabay. Sabi ng makapangyarihang Diyos, kung ikaw ay isang tao na isinasaalang-alang ang mga layunin ng Diyos, magkakaroon ka ng tunay na pasanin para sa iglesia. Sa katunayan, sa halip na tawagin itong pasanin na dinadala mo para sa iglesia, mas mainam na tawagin itong pasanin na dinadala mo para sa iyong sariling buhay dahil nagkakaroon ka ng pasanin para sa iglesia, nang sa gayon ay maaari kang gawing perpekto ng Diyos sa pamamagitan ng gayong mga karanasan. Sa makatwid, sino man ang nagbubuhat ng pinakamalaking pasanin para sa iglesia, sino man ang nagbubuhat ng pasanin para sa buhay pagpasok, sila ang mga taong ginagawang perpekto ng Diyos. Malinaw mo ba itong nakita? Kung ang iglesyang kinabibilangan mo ay nakakalat na parang buhangin, ngunit hindi ka nag-aalala at naliligalig, at nagbubulag-bulagan ka pa nga kapag hindi normal na nakakakain at nakakainom ng mga salita ng Diyos ang iyong mga kapatid. Kung gayon, isa itong pagpapamalas ng hindi pagkakaroon ng pasanin. Ang gayong mga tao ay hindi ang mga minamahal ng Diyos. Ang mga taong minamahal ng Diyos ay nagugutom at nauuhaw para sa katuwiran at isinasaalang-alang nila ang mga layunin ng Diyos. Sa gayon, dapat kayong maging mapagsaalang-alang sa pasanin ng Diyos ngayon mismo. Hindi ninyo dapat hintaying ibunyag ng Diyos ang kanyang matuwid na disposisyon sa di mabilang na tao bago kayo maging mapagsaalang-alang sa pasanin ng Diyos. Hindi ba magiging huli na ang lahat sa oras na iyon? Ngayon ang magandang pagkakataon upang maperpekto ng Diyos. Kung hahayaan mong makalampas ang pagkakataong ito, pagsisisihan mo iyon habang buhay, gaya noong hindi nagawang pumasok ni Moises sa magandang lupain ng Kanaan at pinagsisihan niya ito habang buhay at namatay ng may taos na pagigiyagis. Kapag naibunyag na ang matuwid na disposisyon ng Diyos sa di mabilang na mga tao, mapupuspos ka ng pagsisisi. Kahit hindi ka kastiguhin ng Diyos,
kakastiguhin mo ang iyong sarili dahil sa sarili mong pagsisisi. Hindi kumbinsido rito ang ilan, ngunit kung hindi ka naniniwala rito, maghintay ka lang at makikita mo. Ang ilang tao ay mismong yaong mga makakakita na nagkakatotoo ang mga salitang ito sa kanilang sarili. Handa ka bang gawin ang iyong sarili na isang sakripisyo para sa mga salitang ito? Amen. Nang basahin ko ang mga salita ng Diyos, napagtanto kong ngayon ang kritikal na panahon kung saan ginagawang perpekto ng Diyos ang mga tao. At ginagawang perpekto ng Diyos ang mga tao sa pamamagitan ng paggawa nila ng kanilang tungkulin. Bilang isang leader, makasasalamuha ko ang mas maraming kapatid at makahaharap ang mas maraming problema. Ang mga problemang ito ay kailangang lutasin lahat sa pamamagitan ng paghahanap ng katotohanan. Oo nga. At habang mas marami akong problemang nalulutas, mas maraming katotohanan ang mauunawaan ko. Sa proseso ng paggawa ng tungkulin ko, magbubunyag ako ng maraming tiwaling disposisyon. Sa pamamagitan ng paghahanap ng katotohanan, may wawasto ang mga maling perspektiba sa likod ng paghahangad ko at unti-unting malulutas ang aking mga tiwaling disposisyon. Ang prosesong ito ay proseso rin ng paglilinis. Kung hindi gagawa ng tungkulin, hindi mo makakamit ang katotohanan at mawawalan ka rin ng pagkakataong malinis at magtamo ng kaligtasan. Tama nga. Napagtanto kong kung hindi ko sasamantalahin ang pagkakataong ito at pagdating ng panahong natapos na ang gawain ng Diyos, ay hindi ko pa nasasangkapan ang sarili ko ng maraming katotohanan at hindi pa nagbabago ang tiwali kong disposisyon, sa huli ay mawawasak ako at huli na ang lahat para magsisi sa panahong iyon. Oo nga. Naisip ko kung paanong sa panahong ito, sa pamamagitan ng pagsasangkap sa sarili ko ng mga katotohanan tungkol sa mga pangitain habang ginagawa ang aking tungkulin, naunawaan ko ang layunin ng gawain ng pamamahala ng Diyos, ang kabuluhan ng gawain ng paghatol ng Diyos, at naggamit ako ng kaunting pagkakilala sa gawain ng Diyos. Isa pa, kapag may mga nangyayari sa akin dati, hindi ko alam kung paano pagnilayan ang sarili ko. Lagi kong iniisip na mabuti ang pagkatao ko at na matapat at mabait ako. Pero sa pamamagitan ng paglalantad ng mga salita ng Diyos at pagbubunyag ng mga katunayan, sa wakas ay nakita kong may mga lihim akong motibo sa pagbabayad ng halaga at paggugol ng sarili, na sinusubukan kong makipagtawaran sa Diyos at na hindi pala talaga ako isang matapat na tao. Kung hindi ako gumawa ng tungkulin, hindi ko kailanman makakamit ang pagkakilalang ito o matatamo ang mga pakinabang na ito. Noong araw na iyon, nahalal ako bilang leader at umaasa ang Diyos na maunawaan ko ang mas maraming katotohanan sa pamamagitan ng paggawa ng aking tungkulin. Nais akong iligtas ng Diyos. Oo nga. Pero hindi ko alam ang nakabubuti sa akin. Isinaalang-alang ko lang kung titingalain ba ako ng iba sa hinaharap at kung mamumukod-tangi ba ako sa madla at makapagbibigay dangal sa pamilya ko. Gusto kong tanggihan ang pagkakataong ibinigay sa akin ng Diyos para maperpekto. Talagang napakakitid ng pananaw, napakahangal at napakamangmang ko. Naalala ko na sa panahong iyon na ginagawa ko ang tungkulin ng pagdidilig, umaasa ang mga kapatid para sa mas maraming pagtitipon at pagbabahaginan. Pero ang iniisip ko lang ay ang magmadaling bumalik para maghanda sa mga exam ko at hindi ko man lang isinaalang-alang ang gawain ng iglesia. Talagang napakamakasarili ko at walang pagkatao. Lagi akong naniniwala na ang pagkakaroon ng mataas na pinag-aralan at mas mataas na degree ay gagarantiya sa akin ng magandang kinabukasan at komportableng buhay. Pero, mapapanindigan ba talaga ang pananaw na ito? Isang araw, nabasa ko ang mga salitang ito ng Diyos. Pinipili ng ilang tao ang isang magandang kurso sa kolehiyo at sa huli ay nakakahanap ng kasiyasiyang trabaho pagkatapos gumraduate. Masasabing nagkakaroon sila ng magandang simula sa landas ng buhay. Natututo at nagiging dalubhasa ang iba sa maraming iba't ibang kasanayan.
Subalit hindi kailanman nakakahanap ng trabahong angkop sa kanila o ng posisyon para sa kanila, lalong hindi sila nakakabuo ng sarili nilang karera. Masasabing ang unang hakbang ng mga taong ito sa buhay ay minarkahan ng mga kabiguan at pagsubok, mapanglaw ang kanilang kinabukasan at walang katiyakan ang kanilang buhay. Ang ilan naman ay masigasig na nag-aaral, ngunit palaging napapalagpas ang bawat pagkakataon na makatanggap ng mas mataas na edukasyon. Tila tiyak na nakatakdang hindi sila kailanman magtatagumpay. Masasabing ang pinakauna nilang mga inaasam sa landas ng buhay ay naglahong parang usok. Hindi alam kung ang daan sa hinaharap ay makinis o mabato. Nararamdaman nila sa unang pagkakataon kung gaano hindi mahuhulaan ang tadhana ng tao at sa gayon ay hinaharap nila ang buhay ng may halong pagkasindak at pag-asam. Ang iba ay hindi gaanong nakapag-aral, ngunit nakakasulat sila ng mga aklat, nagkakamit ng kaunting kasikatan. At ang iba naman ay halos ganap na hindi marunong magbasa at magsulat, ngunit kumikita sa pagnenegosyo at sa gayon ay kayang suportahan ang kanilang sarili. Kung anong trabaho ang pipiliin ng isang tao, paano siya kumikita para mabuhay? Kung ang mga pagpiling ginagawa niya ay mabuti o masama, mayroon bang anumang pagpipilian ang mga tao sa mga bagay na ito? Nakabatay ba ang mga ito sa mga pagnanais at desisyon ng mga tao? Karamihan sa mga tao ay nagnanais na magtrabaho ng mas kaunti at kumita ng mas malaki, na hindi magpakapagod sa ilalim ng araw at ulan, na manamit ng kagalang-galang, na maging kahanga-hanga saan man sila magpunta, na mangibabaw at magdala ng karangalan sa kanilang mga ninuno. Mayroong gayong perpektong mga inaasam ang mga tao, ngunit kapag ginawa na nila ang kanilang unang hakbang sa landas ng buhay, unti-unti nilang nakikita kung gaano kahindi perpekto ang tadhana ng tao at tunay na napagtatanto sa unang pagkakataon na bagamat maaaring gumawa ang isang tao ng matatapang na plano para sa kanyang kinabukasan at walang pakundangang magtaglay ng lahat ng uri ng pangarap, walang sino man ang may abilidad o kapangyarihan na isakatuparan ang sarili niyang mga pangarap, ni ang abilidad na kontrolin ang sarili niyang kinabukasan. Palaging magkakaroon ng agwat sa pagitan ng mga pangarap ng isang tao at ng mga realidad na kinakaharap niya. Hindi kailanman magiging ayon sa inilalarawan ng isang tao sa isip ang mga bagay-bagay at sa harap ng gayong mga realidad, hindi kailanman makakahanap ng kasiyahan o pagkakontento ang mga tao. Mayroon pa ngang ilang tao na paulit-ulit na sumusubok na makaisip ng lahat ng uri ng pamamaraan at tumutuklas ng bawat posibleng daluyan at gumagawa ng lahat ng uri ng pagsisikap at sakripisyo para sa kapakanan ng kanilang mga kabuhayan at kinabukasan at para sa kapakanan ng pagbabago ng kanilang mga kapalaran. Ngunit sa huli, kahit na maisakatuparan nila ang kanilang mga pangarap at pagnanais sa pamamagitan ng sarili nilang pagsusumikap, hindi nila kailanman mababago ang kanilang mga kapalaran at gaano man sila magpumiglas, hindi nila kailanman malalampasan ang kanilang mga tadhana. Ano man ang pagkakaiba sa kanilang mga abilidad at talino, at mayroon man silang determinasyon o wala, ang lahat ng tao ay pantay-pantay sa harap ng kapalaran, kung saan hindi sila pinag-iiba sa pagitan ng dakila at hamak, mataas at mababa, marangal at aba. Kung anong trabaho ang ginagawa ng isang tao, kung ano ang ginagawa niya para mabuhay, at kung gaano karaming yaman ang mayroon siya sa buhay, ay hindi nakasalalay sa kanyang mga magulang, sa kanyang mga talento, o sa kanyang mga pagsisikap at ambisyon. Ito ay nakasalalay sa paunang pag-orden ng lumikha. Amen. Napaka-praktikal talaga ng mga salita ng Diyos. Totoo yan. Pagkatapos basahin ang siping ito ng mga salita ng Diyos,
Napagtanto kong ang uri ng kinabukasan at tadhana ng isang tao ay hindi nakadepende sa kung ano ang major nila o kung anong degree mayroon sila, kundi sa paunang pag-orde ng Diyos. Tama. Tiningnan ko ang mga tao sa paligid ko. Marami ang nag-aral ng mabuti at nakakuha ng mas matataas na degree. Pero sa huli ay hindi sila nakahanap ng magagandang trabaho. Ang ilan sa mga schoolmate ko ay mababa ang mga grado. Pero noong gumraduate sila, nagkataong sinuwerte sila sa mga reforma sa patakaran at napunta sa magagandang employer. Ang iba pang schoolmate ay nakapasok sa graduate school. Pero sa huli, pareho lang ang naging trabaho nila sa mga may associate degree. Isa pa, kung makapapasok ka sa magandang paaralan, ay hindi nakadepende sa desisyon mo. Tingnan mo ako. Para makapasok sa isang magandang universidad, sadya akong lumipat sa magandang high school at nagsunog ng kilay sa pag-aaral araw-araw. Akala ko, sa matinding pagsisikap, makapapasok ako sa nangungunang universidad. At simula roon, mamumukod tangi ako sa madla at makapagbibigay dangal sa pamilya ko. Pero hindi ko inasahan na sa huli, sa isang ordinaryong kolehiyo lang ako makapapasok. Ganoon din ngayon. Kung itinadhana akong makapasok sa top graduate school, makapapasok ako. Kung hindi ako itinadhana, kahit gaano pa ako magsumikap, hindi ako papasa sa exam. Oo nga. Kahit pa makapasok ka sa magandang eskwelahan, hindi mo pa rin sigurado kung makakakuha ka ng magandang trabaho o magkakaroon ng magandang kinabukasan. Tama. Ang tanging magagawa ko ay magpasakop sa mga pamamatnugot at pagsasaayos ng Diyos. At danasin ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng pagpapaubaya sa takbo ng mga ito habang ginagawa ng maayos ang tungkulin ko. Nang maisip ko ito, gumaan ang loob ko at tinanggap ko ang tungkulin bilang isang leader. Ang ganda naman yan. Pagkatapos maging leader, nakita ko na ang lahat ng bagay sa iglesia, malaki man o maliit, ay kailangang lutasin ng maingat. Maikling panahon pa lang akong nagsasanay at hindi ko pa arok ang mga prinsipyo at hindi ko alam kung paano pangasiwaan ang maraming bagay. Kaya, kailangan kong magsikap na hanapin ang mga prinsipyo at makipagbahaginan sa mga kapatid. Wala na talaga akong oras o lakas para mag-aral ng mga kaalaman. Kasabay nito, lalo kong naramdaman na ang pagsasaulo ng kaalaman sa textbook ay nakababagot at nakauumay at na walang praktikal na silbi ang kaalamang ito. Lagi kong kailangang pilitin ang sarili ko na sauluhin ang mga bagay na iyon. Pero iba ang paggawa ng tungkulin ko. Ang paggawa ng tungkulin ko ay nakapagbibigay sa akin ng mga praktikal na pakinabang at napupuno ng galak ang puso ko. Halimbawa, sa pagpapatupad ng gawain ng pag-aalis mula sa iglesia, kailangan kong hanapin ang katotohanan sa aspekto ng pagkilatis at iugnay ito sa mga ipinamamalas ng mga tao na nakapagpapahusay sa abilidad kong kumilatis. Madalas din akong makaranas ng mga paghihirap sa paggawa ng gawain ng iglesia. Bumabaling ako sa Diyos para magdasal at maghanap at tumatanggap ako ng kaliwanagan at gabay ng Diyos. Lumago rin ang pananalig ko sa Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit na hindi ko nakita ang Diyos gamit ang sarili kong mga mata gaya ni Job, nararamdaman kong nasa tabi ko ang Diyos sa lahat ng oras at sa lahat ng lugar, at siya ang tanging sandigan ko. Panatag na panatag ang puso ko, at ang pakiramdam na iyon ng kasiyahan sa puso ko ay isang bagay na hindi makukuha sa pag-aaral ng kaalaman. Oo nga. Ang dami mo talagang nakakamit kapag nauunawaan mo ang katotohanan. Hindi lang nito nalulutas ang iba't ibang paghihirap at problema sa ating gawain, buhay at pakikisalamuha sa iba. Nagbibigay sa atin ng mga landas ng pagsasagawa, kundi tinutulungan din tayo nitong matutong kumilatis sa lahat ng uri ng tao, pangyayari at bagay, at makaiwas sa mga pagtatangka ni Satanas na pinsalain tayo. Hindi yun maibibigay sa iyo ng kahit gaano karaming kaalaman. Tama. Pero sa tuwing bumabalik ako sa universidad at nakikita kong abala ang lahat ng kaklase ko sa paghahanda para sa entrance exam sa graduate school,
At naririnig ko rin ang mga guro, estudyante, at mga magulang na nag-uusap tungkol sa entrance exam sa graduate school, habang abala naman ako sa gawain ng iglesia at pabawas ng pabawas ang oras ko para maghanda sa exam, nag-aalala ako kung ano ang iisipin nila sa akin. Iisipin kaya nilang hindi ako nagsisikap sa pag-aaral ko at hindi ko inaasikaso ang wasto kong gawain. Pagkatapos, naisip ko kung paanong bata pa lang ako ay nagsisikap na ako ng mabuti para makakuha ng mas mataas na degree. Susuko na lang ba ako ng basta-basta? Kung ganoon ay hinding-hindi na ako magkakaroon ng pagkakataong mamukod-tangi sa madla. Habang iniisip ang mga bagay na ito, hindi pa rin makabitiw ang puso ko, kaya nagdasal ako sa Diyos. O Diyos, walang tigil akong naghahangad ng mas mataas na degree. At sa puso ko ay gusto ko pa rin kumuha ng entrance exam sa graduate school. Hindi ko ito tuluyang mabitiwan. Gabayan mo sana akong maunawaan ang katotohanan para hindi ako maapektuhan ng usapin ng entrance exam sa graduate school at magawa ko ng maayos ang tungkulin ko. Amen. Pagkatapos magdasal, naghanap ako ng mga salita ng Diyos na may kinalaman sa kasikatan at pakinabang. Nabasa ko ang mga salitang ito ng Diyos. Sa proseso ng pagkuha ng mga tao ng kaalaman, sa pamamagitan ng paggamit ng lahat ng uri ng pamamaraan, maging ito man ay pagkukwento, simpleng pagbibigay sa kanila ng ilang kaalaman, o pagpapahintulot sa kanila na tugunan ang kanilang mga pagnanais o adikain, patungo sa anong daan ba talaga nais akayin ni Satanas ang mga tao. Iniisip ng mga tao na walang mali sa pagkatuto ng kaalaman, na ito ay ganap na likas at may katwiran. Upang ipahayag ito sa paraang nakakaakit pakinggan, ang magtatag ng matatayog na adhikain o ang magkaroon ng mga ambisyon ay pagkakaroon ng motibasyon, at ito dapat ang tamang landas sa buhay. Kung maisa sa katuparan ng isang tao ang sarili niyang mga adhikain o makapagtatatag ng isang matagumpay na propesyon sa kanyang buhay, hindi ba't mas maluwalhati iyon na pamumuhay? Sa ganitong paraan, hindi lamang mapararangalan ng isang tao ang sariling mga ninuno, kundi magkakaroon din siya ng pagkakataon na mag-iwan ng bakas para sa darating na mga henerasyon. Hindi ba't mabuting bagay ito? Ito ay isang mabuting bagay sa mga mata ng mga taong makamundo at sa kanila ay dapat itong maging angkop at positibo. Gayunpaman, si Satanas, nang may masasamang motibo nito, ay umaakay ba sa mga tao patungo sa gayong daan at pagkatapos ay ganoon na lamang? Siyempre hindi. Sa katunayan, gaano man kainggrande ang mga adikain ng tao, gaano man kamakatotohanan ang mga pagnanais ng tao, o gaano man maaaring kaangkop ang mga ito, ang lahat ng gustong matamo ng tao, ang lahat ng hinahangad ng tao, ay hindi mapaghihiwalay na nauugnay sa dalawang salita. Ang dalawang salitang ito ay lubhang mahalaga sa bawat tao sa buong buhay nila, at ang mga ito ay mga bagay na binabalak na ikintal ni Satanas sa tao. Ano ang dalawang salitang ito? Ang mga ito ay kasikatan at pakinabang. Gumagamit si Satanas ng isang napakabanayad na paraan, isang paraan na lubos na naaayon sa mga kuro-kuro ng mga tao at na hindi masyadong agresibo para tanggapin ng mga tao nang hindi nila namamalayan ang mga paraan at batas nito ng pananatiling buhay, magkaroon ng mga layon sa buhay at direksyon sa buhay, at magtaglay ng mga adikain sa buhay. Gaano man tila katayog pakinggan ang mga paglalarawan ng mga tao sa kanilang mga adikain sa buhay, ang mga adikain na ito ay palaging umiikot lamang sa kasikatan at pakinabang. Ang lahat ng hinahabol ng sino mang dakila o sikat na tao, o sa katunayan, ng sino mang tao, sa buong buhay niya ay nauugnay lang sa dalawang salitang ito, kasikatan at pakinabang. Iniisip ng mga tao na sa sandaling magkaroon sila ng kasikatan at pakinabang,
May kapital sila para magtamasa ng mataas na katayuan at malaking kayamanan at upang magsaya sa buhay. Iniisip nila na sa sandaling mayroon na silang kasikatan at pakinabang, may kapital na sila para maghangad ng kasiyahan at tamasahin ng walang pakundangan ang laman. Alang-alang sa kasikatan at pakinabang na ito na ninanais nila, ang mga tao ay kusang loob at di namamalayang ibinibigay kay Satanas ang kanilang mga katawan, puso, at maging ang lahat ng mayroon sila, kasama na ang kanilang kinabukasan at kapalaran. Ginagawa nila ito ng walang reserbasyon, ni wala ni isang sandali ng pagdududa, at kailanman ay hindi naiisip na bawiin ang lahat ng minsang mayroon sila. Mapapanatili ba ng mga tao ang anumang kontrol sa kanilang mga sarili sa sandaling isuko na nila ang kanilang sarili kay Satanas at maging tapat dito sa ganitong paraan? Tiyak na hindi. Sila ay ganap at lubos na kontrolado ni Satanas. Sila ay ganap at lubos na nalugmok sa putikang ito at hindi magawang mapalaya ang kanilang mga sarili. Kapag ang isang tao ay nasadlak sa kasikatan at pakinabang, hindi na niya hinahanap kung ano ang maliwanag, ang makatarungan, o ang mga bagay na iyon na maganda at mabuti. Ito ay dahil masyadong malakas ang pang-aakit sa mga tao ng kasikatan at pakinabang, at ang mga ito ay mga bagay na pwedeng hangarin ng mga tao ng walang katapusan sa buong buhay nila at maging magpasawalang hanggan. Hindi ba't ito ang aktwal na sitwasyon? Ang ilang tao ay magsasabing, ang pagkatuto ng kaalaman ay walang iba, kundi pagbabasa lamang ng mga aklat at pagkatuto ng ilang bagay na hindi mo pa alam upang hindi mahuli sa panahon o hindi mapag-iwanan ng mundo. Ang kaalaman ay pinag-aaralan lamang upang makapaglagay ng pagkain sa iyong hapag, para sa iyong sariling kinabukasan o para matustusan ang pangunahing mga pangangailangan. Mayroon bang kahit sinong tao na magtitiis ng isang dekada ng puspusang pag-aaral para lamang sa pangunahing mga pangangailangan, para lamang lutasin ang usapin ng pagkain? Wala. Walang mga taong ganito. Kaya bakit nagtitiis sa mga paghihirap na ito ang isang tao sa lahat ng mga taon na ito? Ito ay para sa kasikatan at pakinabang. Ang kasikatan at pakinabang ay naghihintay sa kanya sa di kalayuan, tumatawag sa kanya, at naniniwala siya na sa pamamagitan lang ng kanyang sariling sipag, mga paghihirap at pagpupunyagi, saka lamang siya makakatahak sa daan na magdadala sa kanya sa kasikatan at pakinabang, sa gayon ay magkakamit ng mga bagay na ito. Ang gayong tao ay dapat magdusa ng mga paghihirap na ito para sa kanyang sariling landas sa hinaharap, para sa kanyang pagtamasa sa hinaharap, at upang magkamit ng mas magandang buhay. Ang mga ideya at pahayag na ito ay nakakaimpluwensya sa salit-salin lahi. Maraming tao ang tumatanggap sa mga ideyang ito at sila ay naghahangad, nakikibaka, at handa pa ngang isakripisyo ang kanilang buhay para tuparin ang matatayog na adikain na ito. Ito ang kaparaanan at metodo kung saan ginagamit ni Satanas ang kaalaman para gawing tiwali ang mga tao. Kaya, matapos akayin ni Satanas ang mga tao sa landas na ito, nagagawa ba nilang magpasakop at sumamba sa Diyos? At nagagawa ba nilang tanggapin ang mga salita ng Diyos at hangarin ang katotohanan? Talagang hindi, dahil nailigaw na sila ni Satanas. Isaalang-alang natin ito ngayon. Sa loob ng kaalaman, mga ideya, at pananaw na ikinintal ni Satanas sa mga tao, mayroon bang mga katotohanan ng pagpapasakop sa Diyos at pagsamba sa Diyos? Mayroon bang mga katotohanan ng pagkatakot sa Diyos at pag-iwas sa kasamaan? Mayroon bang anuman sa mga salita ng Diyos? Mayroon bang anuman sa mga iyon na nabibilang sa katotohanan? Wala talaga. Walang-wala ang mga bagay na ito. Alang-alang sa kasikatan at pakinabang na ito, lumilihis ang sangkatauhan mula sa Diyos at ipinagkakanulo siya at lalo silang nagiging buktot.
Sa ganitong paraan, sunod-sunod na nawawasak ang mga henerasyon sa gitna ng kasikatan at pakinabang ni Satanas. Kung titingnan ngayon ang mga kilos ni Satanas, hindi ba't lubos na kamuhi-muhi ang mga lihim na mapanirang motibo nito? Marahil ay hindi pa rin ninyo nakikilatis ngayon ang mga lihim na mapanirang motibo ni Satanas dahil iniisip ninyo na kung walang kasikatan at pakinabang, mawawalan ng kabuluhan ang buhay at hindi na makikita ng mga tao ang daan sa kanilang harapan, hindi na nila makikita ang kanilang mga layon at magiging madilim, malabo at mapanglaw ang kanilang hinaharap. Ngunit, unti-unti, balang araw ay mauunawaan ninyong lahat na ang kasikatan at pakinabang ay malalaking kadenang inilalagay ni Satanas sa tao. Pagdating ng araw na iyon, lubusan mong lalabanan ang pagkontrol ni Satanas at ang mga kadenang dinadala sa iyo ni Satanas. Kapag ninais mong palayain ang sarili mo mula sa lahat ng bagay na ito na ikinintal sa iyo ni Satanas, ganap kang hihiwalay kay Satanas at talagang kamumuhian mo ang lahat ng naidulot ni Satanas sa iyo. Saka ka lamang magkakaroon ng tunay na pagmamahal at pananabik sa Diyos. Amen. Sa pagbabasa ng mga salita ng Diyos, napagtanto kong sa panlabas, walang masama sa paghahangad ng kaalaman. Pero sa likod nito ay naroon ang masasamang intensyon ni Satanas. Nilikha ng Diyos ang tao. Ganap na likas at may katwiran para sa mga tao na manampalataya at sumamba sa Diyos at gawin ang kanilang tungkulin. Ang mga ito ay mga positibong bagay. Pero si Satanas, para makipag-agawan sa Diyos para sa mga tao, ay gumagamit ng kaalaman para iligaw sila. Inaakay sila sa landas ng paghahangad ng kasikatan at pakinabang. Itinutulak ang mga tao na ituring ang paghahangad ng kasikatan at pakinabang bilang isang positibong bagay. Nang sa gayon ay gugulin nila ang lahat ng oras at lakas nila para sa kasikatan at pakinabang at mawala na sa isip nilang gawin ang mga tungkulin nila o sumamba sa Diyos. Kaya naman, napapalayo sila sa Diyos. Ipinagkakanulo ang Diyos at sa huli ay nilalamon ni Satanas. Naalala ko kung paanong mula noong bata pa ako, tinanggap ko na ang pananaw na itinanim sa akin ng tatay ko, na maliliit ang ibang paghahangad, ang mga libro ang nakahihigit sa lahat ng ito. Naniwala akong para hindi hamakin, kailangan kong mag-aral ng mabuti at makakuha ng mas mataas na degree. Alang-alang sa mga entrance exam, araw-araw, mula umaga hanggang gabi, isiniksik ko ang kalaman sa utak ko na parang isang robot. Pakiramdam ko ay sasabog na ang ulo ko. Dahil nasisikil at nasasaktan, wala akong paraan para ilabas ang damdamin ko kundi ang umiyak. Ganoon pa man, hindi ko kailanman naisip na sumuko. Dahil naniwala akong ang pagtatamo ng kasikatan at pakinabang ay katumbas ng pagkakaroon ng magandang kinabukasan. Ang pagiging bukod tangi sa madla at pagbibigay danga sa pamilya ko ay parang pain na nakabitin sa harap ko. Tinutukso akong gugulin ang lahat ng oras at lakas ko. Kalaunan, kahit na dumadalo rin ako sa mga pagtitipon at ginagawa ang tungkulin ko, ang iniisip ko ay kung paano makapagsisingit ng mas maraming oras para sa pag-aaral. Wala sa loob ko ang paglutas sa mga paghihirap at problema ng mga kapatid ko dahil natatakot akong mauubos nito ang oras ko sa pag-aaral. Inihalal ako ng mga kapatid ko bilang leader na isang pagkakataong ibinigay ng Diyos para magsanay, para makamit ko ang katotohanan at lumago sa buhay. Pero gusto kong tumanggi. Itinuring ko ang paghahangad ng kasikatan at pakinabang bilang isang positibong bagay at handa akong magbayad ng anumang halaga para makuha ang mga iyon. Pero kapag hindi ko nagagawa ng maayos ang tungkulin ko, hindi man lang ako nakokonsensya. Talagang hindi ko mapag-iba ang tama sa mali. Nakita kong ang paghahangad ng kasikatan at pakinabang ay maglalayo lang sa akin sa Diyos at magtutulak sa akin na ipagkanulo ang Diyos. At sa huli,
lubos na mawawala sa akin ang pagliligtas ng Diyos at lalamunin ako ni Satanas. Oo nga. Hindi talaga magandang landas ang paghahangad ng kaalaman, kasikatan at pakinabang. Habang mas sinahangad mo ang mga bagay na yon, mas nawawalan ka ng pusong manampalataya sa Diyos at maghangad ng katotohanan. Tapos hindi mo namamalayan, nawawala na pala ang pagkakataon mong maligtas. Oo nga. Sa mga huling araw, ang Diyos ay nagkatawang tao para magpahayag ng mga salita upang iligtas ang sangkatauhan. Ito ang kritikal na sandali para sa kaligtasan ng tao. Pero sinasayang ko ang pinakamagagandang taon ng buhay ko sa pag-aaral ng walang silbing kaalamang ito. Pinalalampas ang pinakamagandang pagkakataon para sa pagliligtas ng Diyos. Kapag natapos na ang gawain ng Diyos at dumating na ang malalaking kalamidad, gaano man karaming kaalaman o pera ang mayroon ako, o gaano man katanyag ang pangalan ko, hindi nito maililigtas ang buhay ko. Anong kabuluhan ang mayroon doon? Tama ka talaga. Sa huli ay hungkag ang paghahangad sa mga bagay na yan. Oo nga. Nang maisip ko ito, napagtanto ko ang seryosong mga kahihinatnan ng paghahangad ng kasikatan at pakinabang. At lalo kong naramdaman na ang paghahanda para sa entrance exam sa graduate school ay magsasayang lang ng kabataan ko. Hindi na ako pwedeng malinlang ni Satanas. Kailangan kong isuko ang paghahangad ng kasikatan at pakinabang at maglaan ng mas maraming oras at takas sa paggawa ng tungkulin ko. Noong Disyembre 2016, habang palapit ng palapit ang petsa ng exam, tiningnan ko ang mga prep book para sa entrance exam sa graduate school na nasa mesa ko na ilang araw ko nang hindi binubuksan at nag-aalangan pa rin ang puso ko. Kukuha ba ako ng exam o hindi? Kung tutuusin, naghirap ako ng mahigit 10 taon. Paano kung pumasa ako? Pero kapag pumasa ako, kailangan ko na namang magsimula ng panibagong yugto ng mahirap na pag-aaral. Magkakaroon ng mas maraming hayagan at lihim na tunggalian sa pagitan ng mga kaklase at walang katapusang paghahangad ng iba't ibang sertipiko. Maisip ko palang nasisikil na ako at hindi makahinga. Tiyak na mauubos din ito ang oras ko sa paggawa ng tungkulin. Pero kung hindi ako kukuha ng entrance exam sa graduate school, ano ang gagawin ko sa hinaharap? Sobrang pinahahalagahan ng lipunan ngayon ang mga degree. Kung wala akong mas mataas na degree, hindi magiging madali ang paghahanap ng trabaho. Kung tutuusin, kinabukasan ko ang nakasalalay dito. Habang iniisip ito, nagpabalik-balik ako ng lakad sa study room. Anong dapat kong piliin? Naalala ko ang isa sa huling 11 hinihingi ng Diyos sa tao. Alang-alang sa akin, kaya mo bang hindi magsaalang-alang, magplano, o maghanda para sa iyong landas ng pananatiling buhay sa hinaharap? Amen. Pagkatapos ay binasa ko ang mga salita ng Diyos. Ang mga inaasam at hinahangad ng tao ay ang mga bagay na pinananabikan niya sa panahon ng paghahangad niya ng maluluhong pagnanais ng laman sa halip na ang hantungan na marapat sa tao. Samantala, ang inihanda ng Diyos para sa tao ay ang pagpapala at pangako na nararapat sa tao sa sandaling siya ay madalisay, na inihanda ng Diyos para sa tao matapos likhain ang mundo at hindi nababahira ng mga pagpili, mga kuro-kuro, imahinasyon o laman ng tao. Ang hantungang ito ay hindi inihanda para sa isang partikular na tao, kundi ito ang dako ng kapahingahan ng buong sangkatauhan. At kaya, ang hantungang ito ang pinakaangkop na hantungan para sa sangkatauhan. Ngayon na ang panahon kung kailan ang aking espiritu ay gumagawa ng dakilang gawain at ang panahon kung kailan sinisimulan ko ang aking gawain sa mga bayan ng hintil. Higit pa riyan, ito ang panahon kung kailan ikinaklasipika ko ang lahat ng nilikha, inilalagay ang bawat isa sa kanya-kanyang kaukulang kategorya, upang ang aking gawain ay maaaring magpatuloy ng mas mabilis at mas magkakamit ng mga resulta. Kung kaya, ang aking hinihingi pa rin sa iyo
ay ang ialay mo ang kabuuan ng iyong pagkatao sa lahat ng aking gawain at, higit pa rito, ang malinaw mong makilatis at makita ng may katumpakan ang lahat ng gawaing aking isinagawa sa iyo at gugulin ang lahat ng iyong lakas upang ang aking gawain ay makapagkamit ng mas magagandang resulta. Ito ang dapat mong maunawaan. Tigilan ang pakikipagkompetensya sa isa't isa, ang paghahanap ng alternatibong plano, o ang paghahanap ng kaginhawahan para sa iyong laman para maiwasan na maantala ang aking gawain at mahadlangan ang iyong magandang kinabukasan. Ang paggawa ng gayon, sa halip na protektahan ka, ay maaari lamang magdulot sa iyo ng pagkawasak. Hindi ba't kahangalan mo ito? Iyang pinagpapakasasahan mo ngayon ay ang mismong bagay na sumisira sa iyong kinabukasan, samantalang ang pasakit na iyong tinitiis ngayon ay ang mismong bagay na nagpoprotekta sa iyo. Dapat mong malinaw na malaman ang mga bagay na ito upang maiwasang mabitag sa mga tukso kung saan mahihirapan kang makawala at upang maiwasang mapunta sa makapal na hamog at hindi na muling mahanap ang araw kailanman. Kapag nahawi ang makapal na hamog, masusumpungan mo ang iyong sarili sa kalagitnaan ng paghatol ng dakilang araw. Amen. Nilinaw na ng Diyos kung ano ang pinakamagandang kinabukasan at hantungan ng sangkatauhan. Oo nga. Paulit-ulit kong pinagbulay-bulayan ang mga salita ng Diyos at habang lalo ko itong pinagbubulay-bulayan, lalong nagliwanag ang puso ko. Ang layunin ng Diyos ay para makabalik ang mga tao sa harap ng lumikha at magawa ang kanilang tungkulin, matanggap ang paghatol at pagkastigo ng Diyos at madalisay ang kanilang mga tiwaling disposisyon. Nang sa gayon ay matamo ang magandang hantungan na inihanda ng Diyos para sa kanila. Oo nga. Sa kabaligtaran, ang hinahangad ko, ang pamumukod tangi sa madla at pagbibigay dangal sa pamilya ko. Sa panlabas ay mukhang umaayon sa mga kapakanan ng laman ko. Pero sa diwa, inilalayo ako nito sa Diyos at nagiging sanhi para ipagkanulo ko ang Diyos at sa huli ay ikawawasak ko. Naisip ko kung paanong ang pamilya naming may 4 na miyembro ay pare-parehong nanampalataya sa Diyos noon. Pero kalaunan, dahil sa takot na matuklasan ng mga employer nila ang pananampalataya nila sa Diyos at maapektuhan ang kinabukasan nila, unti-unting tumigil sa pagdalo sa mga pagtitipon ang tatay at kapatid kong babae. At sa huli ay tuluyan ang tumigil sa pananampalataya sa Diyos. Kahit na nagkamit sila kalaunan ng mataas na katayuan at magandang material na pamumuhay, lagi silang mapagbantay laban sa mga tao. Walang tunay na kaibigan at natatakot na mapagbalakan ng masama. Ginugugol nila ang mga araw nila sa pagpapakana at pangintriga. Sobra-sobrang nag-aalala na hindi na sila makatulog sa gabi. Pinaglaruan at pinahirapan sila ni Satanas at namuhay ng may matinding pasakit. Ang mga kinahinatnan ng paghahangad nila ng kasikatan at pakinabang ay nagsilbi ring paalala sa akin na walang idinudulot na benepisyo ang paghahangad ng kasikatan at pakinabang. Isa itong daang walang patutunguhan. Oo nga. Hindi ako pwedeng sumunod sa landas ng kabiguan nila. Dapat kong hangarin na magawa ng maayos ang tungkulin ng isang nilikha at hangarin ang tunay na kinabukasan na inihanda ng Diyos para sa tao. Amen. May naalala kong isang linya sa mga salita ng Diyos. Bilang mga taong naghahangad na mahalin ang Diyos, ang pagpasok sa kaharian at pagiging mga tao ng Diyos ang inyong tunay na hinaharap, at isang buhay na siyang pinakamahalaga at pinakamakabuluhan. Walang sino man ang higit na pinagpala kaysa sa inyo. Amen. Amen. Nang mapag-isipan ito ng maigi, hindi ko na naramdaman ang lamig ng taglamig. Naging mas maliwanag at malinaw ang puso mo at nagkaroon ka ng layon at direksyon. Oo nga. Kahit na nagbayad na ako para magparehistro sa entrance exam sa graduate school at naitalaga na ang examination hall ko, nagpasya akong hindi na kumuha nito. Dahil pumasa man ako, hindi ito ang tamang landas sa buhay at walang kabuluhan ang kasikatang iyon. Oo nga. Matapos itong mapagdesisyonan, nakaramdam ako ng kaginhawahan sa buong katawan ko. Noong bumalik ako sa eskwelahan,
at nakita ang mga schoolmate ko na nag-aalala tungkol sa entrance exam sa graduate school, alam kong si Satanas ang nagpapahirap sa kanila. At hindi na naaakit ang puso ko sa entrance exam sa graduate school. Mula noon, lubos kong inilaan ang sarili ko sa paggawa ng aking tungkulin. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Makalipas ang 1 taon, na-diagnose ang tatay ko ng late stage na cancer sa tiyan. At pumanaw siya 6 na buwan ang makalipas. Siguradong malaki ang naging epekto niyan sa'yo. Nang makita kong walang silbi ang kaalaman, kasikatan at pakinabang sa harap ng kamatayan, lalo akong naging tiyak sa puso ko na ang pananampalataya sa Diyos at paghahangad ng katotohanan ang tanging paraan para mabuhay ang mga tao. Ngayon, ginagawa ko ang tungkulin ko ng full-time. Malayo sa ingay at alita ng mundo, at napakapayapa at napakapanatag ng nararamdaman ko sa puso ko. Araw-araw, nakasasalamuha ko ang mga kapatid, at sama-sama kaming gumagawa ng mga tungkulin namin, at nagbabahagi tungkol sa katotohanan. Nagtutuon din ako sa pagdanas ng paghatol at pagkastigo ng mga salita ng Diyos, at nagkamit ako ng kaunting pagkakilala sa sarili kong mga tiwaling disposisyon. Ang mga pakinabang na ito ay hindi kailanman maibibigay sa akin ng ilang taong pag-aaral at pagtatamo ng malaking kasikatan at pakinabang. Totoo yan. Nagpapasalamat ako sa gabay ng mga salita ng Diyos dahil tinulutan ako nitong maunawaan kung ano ang tunay na kinabukasan at makagawa ng matalinong pagpili. Salamat sa Diyos. Talagang napatibay ako sa karanasan mo. Salamat sa Diyos.